Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman po tayo, magkakasama sa isang panibagong paglalakbay na susubok sa tibay at tatag ng ating mga puso. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano kung ang mismong pag-ibig na inaakala mong iyong kaligtasan ay siya palang magiging sentensya ng iyong kamatayan? At paano kung sa gitna ng abo at bighati, doon mo pala matatagpuan ang iyong tunay na lakas? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Ang Reyna ng Mga Abo. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay hindi sapat para palamigin ang init at saya sa loob ng mansyon ng mga Montenegro. Nagniningning ang malaking Christmas tree sa gitna ng kanilang sala at ang bawat sulok ng Hacienda Montesillo ay pinalamutian ng mga ilaw na kumukuti-kutitap. Ito na ang huling gabi ng taon, ang bisperas ng bagong taon. At para kay Amihan Reyes Montenegro, ang gabing ito ay perpekto. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang asawang si Dante. Ang gwapo nitong muka ay lalong nagliwanag sa tuwing ngingiti ito sa kanya. Inakbayan siya nito at marahang hinaplos ang kanyang balikat. "Okay ka lang ba, mahal ko? Kanina ka patahimik," bulong ni Dante, sapat lang para marinig niya. Ngumiti si Amihan, isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Okay lang ako, masaya lang ako, sobrang saya." At totoo iyon. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, walang araw na hindi niya pinasalamatan ng Diyos para kay Dante. Siya ang naging sandalan niya, lalo na ngayong may mabigat na karamdaman ang kanyang ama, si Lito Reyes. Hayaan mo, mahal, sa susunod na taon, kasama na natin si Papa dito. Magpapagaling na siya. Puno ng pag-asang sabi ni Dante at hinalikan siya sa noo. Tumango si Amihan at napatingin siya sa kanyang biyenan, si Doña Imelda Montenegro, na nasa kabisera ng mahabang lamesa. Isang matigas, ngunit eleganteng babae, palaging nakataas ang noo. Ngayong gabi, tila mas magaan ang aura nito. Nginitian pa siya nito kanina. Isang pambihirang pagkakataon. Labis-labis ang pasasalamat ni Amihan sa Diyos. Sa kabila ng pagsubok sa kalusugan ng kanyang ama, biniyayaan pa rin siya ng isang pamilyang masasandalan. Tumayo siya saglit at lumapit sa malaking bintanang salamin. Tanaw ang malawak na hardin ng asyenda. Sa kalangitan, nagsisimula ng magputukan ng ilang mga paputok, paunang selebrasyon para sa bagong taon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at taimtim na nagdasal. "Panginoon, sana po gumaling na si Papa. Iyon lang po ang hiling ko ngayong bagong taon. At salamat po sa pamilyang ito. Salamat po kay Dante." Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumalik siya sa hapagkainan. Napansin niyang paubos na ang juice sa pitsel. "Kukuha lang ako ng juice sa kusina," paalam niya kay Dante. "Samahan na kita." Alok nito. "Huwag na, mahal. Dito ka lang. Sandali lang ako," nakangiti niyang sabi. Habang naglalakad siya papuntang kusina, dinig na dinig niya ang masayang tawanan ng mga bisita at kasambahay. Isang tunog ng isang masaya at kompletong pamilya. Isang bagay na matagal na niyang pinangarap mula nang pumanaw ang kanyang ina. Papasok na sana siya sa pinto ng kusina nang marinig niya ang mahinang boses ng kanyang biyenan at ng kanyang asawa. Huminto siya. Iniisip na baka may sorpresa ang mga ito para sa kanya. Ngumiti siya sa sarili. "Sigurado ka ba sa dosis, Dante?" Seryosong tanong ni Imelda. Napakunot ang noo ni Amihan. "Dosis? Anong dosis?" "Ma, ito ang sinabi ng kakilala natin. Sapat na ito para magmukhang atake sa puso. Walang bakas na maiwan," sagot ni Dante. Ang boses nito ay hindi na malambing. Ito ay malamig at kalkulado. Nagsimulang kabahan si Amihan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Dapat mamayang hating gabi, pagkatapos ng putukan,
Ilagay mo sa huling baso ng wine na iinumin niya. Ako na ang bahala sa mga bisita. Pagbagsak niya, tatawag tayo agad ng ambulansya pero syempre, huli na ang lahat. Pagpapatuloy ni Imelda. Isang malungkot na aksidente sa pagsalubong ng bagong taon. Ang kawawang asawa mo, Amihan, namatay dahil sa problema sa puso. Sa bawat salitang binitiwan ni Doña Imelda, tila isang matalim na punyal ang sumasaksak sa puso ni Amihan. Hindi siya makahinga. Ang masayang ingay sa paligid ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan, siya. Ang pinag-uusapan nila ay siya. Paano ang mga papeles? Tanong ni Dante. Ang last will and testament ng matanda. Nasa atin na ang kopya ng special power of attorney na pinapirmahan mo sa kanya noong nakaraang linggo. Kapag wala na siya, at dahil asawa ka niya, mapupunta sa iyo ang kontrol sa lahat ng yaman ng mga Reyes. At kapag nangyari yon, Dante, sa wakas, makakamit na natin ang hustisya para sa pamilya mo. Mariing sabi ni Imelda. Hustisya? Anong hustisya? Ang alam niya, ulila na si Dante. Nanginginig ang buong katawan ni Amihan. Napakapit siya sa hamba ng pinto para hindi matumba. Ang lalaking pinakamamahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay may planong patayin siya. Ang pamilyang akala niya ay buo, ay isa palang pugad ng mga ahas. Sa sobrang panginginig, hindi niya namalayang nabitawan niya ang kanyang telepono. Ngunit bago ito tumama sa sahig, mabilis niya itong nasalo. Gayunpaman, ang paggalaw niya ay nakalikha ng ingay. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Amihan, mahal, anong ginagawa mo dyan? Gulat na tanong ni Dante, ngunit mabilis na napalitan ng isang pekeng ngiti. Nanlamig ang dugo sa buong katawan ni Amihan. Sa isang iglap, kailangan niyang mag-isip. Kung malalaman nilang narinig niya ang lahat, dito na magtatapos ang buhay niya. Gamit ang lahat ng natitirang lakas niya, ngumiti siya. Isang nanginginig at pilit ng ngiti. Itinaas niya ang kanyang telepono. Titumawag kasi ang ospital, nanginginig niyang sabi. Ang takot na nararamdaman niya ay nakatulong para maging kapani-paniwala ang kanyang pagsisinungaling. Si Papa, inaatake na naman daw. Kailangan ko siyang puntahan. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Dante at Imelda. Isang mabilis na pagkadismaya na agad ding napalitan ng pagkukunwaring pag-aalala. Ano? Sasamahan kita, sabi ni Dante. Akmang hahawakan siya. Huwag na. Mabilis niyang sigaw na ikinagulat nito. Huwag na. Pag-uulit niya. Mas mahinahon na ngayon. Dito na lang kayo. Harapin niyo ang mga bisita. Ako na ang bahala kay Papa. Tatawag ako kaagad. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo palabas ng mansyon. Bawat hakbang niya ay parang may humahabol sa kanyang mga demonyo. Pagkasakay niya sa kanyang kotse, mabilis niya itong pinaandar palayo sa impyernong yon. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Sumisikip ang kanyang dibdib, hindi dahil sa lason na pinaplano nila, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Habang humahagibis siya sa madilim na kalsada, nanginginig niyang kinuha ang telepono. May isang tao siyang kailangang tawagan, ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, ang taong matagal na niyang hindi nakakausap. Nanginginig ang mga daliri niya habang dinadial ang numero. Nang sagutin ito sa kabilang linya, isang salita lang ang namutawi sa kanyang mga labi, kasabay ng isang malakas na hikbi. Miguel, tulungan mo ako. Hindi alam ni Amihan kung gaano katagal na siyang nagmamaneho nang walang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Lumayo sa kasinungalingan. Lumayo sa mga taong gusto siyang patayin. Ang kaninang perpektong gabi ay naging isang bangungot na hindi niya matakasan. Ihininto niya ang sasakyan
sa isang madilim at abandonadong gasolinahan sa gilid ng highway. Doon, sa ilalim ng nanginginig na ilaw ng nag-iisang poste, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng sakit. Sumubsob siya sa manibela at humagulgol ng walang tigil. Bawat hikbi ay may kasamang tanong, bakit? Anong nagawa ko? Bakit Dante? Ang mukha ng kanyang asawa, ang mga ngiti nito, ang mga halik, ang mga pangakong binitiwan, lahat ay parang lason na kumakalat ngayon sa kanyang alaala. Isa lang palang palabas ang lahat, isang mahabang panloloko. Ilang minuto pa ang lumipas nang may isang itim na SUV ang huminto sa likod ng kanyang kotse. Bumaba mula rito ang isang mataas at matipunong lalaki. Mabilis itong lumapit sa bintana ng kanyang sasakyan at marahang kumatok. Napaangat ng ulo si Amihan. Kahit sa luha ang mga mata, nakilala niya agad si Miguel de Leon, ang kanang kamay ng kanyang ama. Ang lalaking itinuring niyang parang kuya noong bata pa siya. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Hindi na nagsalita si Miguel. Nakita niya ang kalagayan ni Amihan, ang namumugto nitong mga mata, ang gulo-gulo nitong buhok, ang takot na nakaguhit sa mukha nito. Agad niyang hinawakan si Amihan sa braso at inalalayan papasok sa kanyang sasakyan. Nang makaupo na sila sa loob ng SUV, doon na muling bumigay si Amihan. Ang tapang na ipinakita niya kanina sa pagtakas ay biglang naglaho, napalitan ng panginginig at matinding pighati. Napaahawak siya sa kanyang dibdib, hirap na hirap huminga. Ami, mahinahong tawag ni Miguel. Inabutan siya nito ng isang bote ng tubig. Huminga ka ng malalim. Dahan-dahan lang. Sumunod si Amihan. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili, ngunit ang mga imahe ng pagtataksil ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Dante, ang boses ni Imelda, ang salitang lason. Miguel, basag ang kanyang boses. Gusto nila akong patayin, si Dante. Ang asawa ko at ang nanay niya. May plano sila. Habang ikinukwento niya ang bawat detalye ng kanyang narinig, mula sa dosis ng lason hanggang sa pagmamanipula sa mga papeles ng kanyang ama, ang kaninang kalmado at nag-aalalang mukha ni Miguel ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga panga ay nagtiim at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang malamig na galit. Sa simula, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Mahirap paniwalaan ang ganoong klaseng kabuktutan, ngunit habang naririnig niya ang bawat salita mula sa nanginginig na bibig ni Amihan, ang bawat detalye na tumutugma sa mga kilos ng mga Montenegro nitong mga nakaraang buwan, alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Ang pagbanggit ni Amihan sa Special Power of Attorney ang nagselyo sa lahat. Naalala ni Miguel na mariin itong tinutulan ng ama ni Amihan noon, ngunit sa huli ay pumayag din dahil sa pamimilit ni Dante. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Nang matapos magkwento si Amihan, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang tunog lang ng kanyang mga hikbi ang maririnig. Hayop sila, mariing bulong ni Miguel, isang salitang puno ng galit na hindi pa kailanman narinig ni Amihan mula sa kanya. Walang hiya sila. Hinawakan ni Miguel ang manibela nang napakahigpit na tila doon ibinubuhos ang kanyang nagtitimping galit. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at hinarap si Amihan. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng determinasyon. Makinig ka sa akin, Amihan, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Hindi na tayo babalik doon. Ngayong gabi, mananatili ka sa isang ligtas na lugar, pero hindi tayo tatakas lang. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Amihan. Gusto ko nang lumayo, Miguel. Takot na takot ako. Alam ko, pero kung tatakbo lang tayo, hahanapin ka nila. Gagamitin nila ang lahat ng pera at kapangyarihan nila para mahanap ka at ituloy ang kanilang plano. Paliwanag ni Miguel. Tinitigan niya si Amihan ng diretso sa mga mata.
Hindi natin sila hahayaang manalo. Utos at bilin sa akin ng papa mo na protektahan ka at iyon ang gagawin ko. Habang nabubuhay ako, hindi ka nila magagalaw. Ang mga salita ni Miguel ay parang isang baluti na biglang yumakap sa nangihinang puso ni Amihan. Sa gitna ng kadiliman, isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagsimulang sumibol. Hindi na siya nag-iisa. Anong gagawin natin? Mahinang tanong niya. Lalaban tayo. Simpleng sagot ni Miguel. Gagamitin natin ang sarili nilang plano laban sa kanila. Akala ba nila kaya kanilang basta-bastang patayin at kunin ang lahat? Magkakamali sila ng akala. Unti-unting napalitan ng determinasyon ang takot sa mga mata ni Amihan. Ang sakit ay naroon pa rin, sariwa at malalim, ngunit ngayon ay may kasama na itong galit. Galit para sa panloloko, galit para sa pagtataksil, at galit para sa panganib na inilagay nila sa kanyang ama. Kinuha ni Miguel ang isang bagong telepono mula sa glove compartment at iniabot ito kay Amihan. Iwanan mo na ang luma mong telepono sa kotse mo. Baka may tracker yan. Mula ngayon, ito ang gagamitin natin para mag-usap, sabi niya. Pinaandar na niya ang makina ng SUV. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Kailangan nating maunahan sila. Tinitigan ni Amihan ang bagong telepono sa kanyang palad. Ito ay hindi lang isang simpleng gadget. Ito ay simbolo ng kanyang bagong buhay. Isang buhay kung saan hindi na siya ang kahabag-habag na asawa, kundi isang babaeng lalaban para sa kanyang buhay at para sa katarungan. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Miguel sa rearview mirror. Mula ngayon, Amihan, mariing sabi ni Miguel habang pinapaandar ang sasakyan palayo sa lugar na yon, hindi ka na biktima. Isa ka ng mandirigma. Handa ka na ba? Mag-uumaga na nang dalhin ni Miguel si Amihan sa isang maliit at malinis na condominium unit sa Makati, isa sa mga safe house na pag-aari ng kumpanya ng mga Reyes. Sa loob ng ilang oras, sa tulong ng mainit na kape at determinasyon, binalangkas nila ang isang mapanganib, ngunit kailangang plano. Ang doktor na sasalubong sayo, si Dr. Ramon Salcedo, ay matalik na kaibigan ng papa mo. Ang mga nurse na aasikaso sayo ay mga taong pinagkakatiwalaan niya. Nakausap ko na sila. Alam na nila ang gagawin. Paliwanag ni Miguel habang inilalatag ang layout ng St. Rafael Medical Center sa lamesa. Ang kailangan mo lang gawin, Ami, ay umarte. Ito na ang magiging pinakamahalagang pagganap sa buong buhay mo. Napalunok si Amihan. Ang puso niya ay kumakarera sa kaba. Ang bumalik, kahit sa malapit lang, sa lugar kung saan binalak ang kanyang kamatayan, ay parang paglalakad pabalik sa bibig ng leon. Pero nang maalala niya ang malamig na boses ni Dante at ang kasakiman sa mga mata ni Imelda, napalitan ng tapang ang kanyang kaba. Gagawin ko, mariin niyang sabi. Tumingin siya kay Miguel. Gagawin ko ang lahat. Iniwan ni Miguel si Amihan sa isang coffee shop malapit sa subdivision kung nasaan ang Hacienda Montecillo. Mula roon, kailangan na niyang mag-isa. Ito ang pinakamahirap na parte. Ang tawagan ng sarili niyang berdugo. Hawak ang bagong telepono, nanginginig niyang dinial ang numero ni Dante. Bawat ring ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Sa ikatlong ring sumagot ito. Mahal, saan ka na? Nag-aalala na ako sa'yo. Kumusta si papa mo? Sunod-sunod na tanong ni Dante. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Napapikit si Amihan at huminga ng malalim. Arte, Amihan. Umarte ka. Di Dante. Sinimulan niya. Pinipilit na manginig ang kanyang boses. Hindi ako nakarating sa ospital. Ano? Bakit? Nasaan ka? Nahihilo ako. Bigla na lang. Uminom ako ng juice bago umalis kanina. Yung huli sa pitsel, ang sakit ng tiyan ko at parang di ako makahinga. Sabi niya, inaalala ang mga sintomas ng lason na nabasa niya online.
habang kasama si Miguel. Ano? Nasaan ka? Pupuntahan kita. Ibinigay niya ang lokasyon ng coffee shop. Pagkababa ng tawag, halos masuka si amihan sa nerbiyos at sa pagkasuklam. Ilang minuto lang ang lumipas at isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba si Dante. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Nang lapitan siya nito at hawakan ang kanyang braso, napapiksi si amihan. Ang dating mainit at mapagmahal na haplos ay parang kamay ng isang estranghero na malamig at nakakakilabot. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Namumutla ka, sabi ni Dante habang inaalalayan siya papasok sa kotse. Nakita ni amihan ang pag-aalala sa mukha nito, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa likod ng maskara na yon, nakita niya ang isang kislap ng tagumpay. Habang nasa biyahe, ipinikit ni amihan ang kanyang mga mata at sumandal. Nagkukunwaring nanghihina. Bawat segundo na kasama niya si Dante sa loob ng maliit na espasyong yon ay isang pagsubok. Gusto niyang sumigaw, magwala, saktan ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Pagsapit nila sa emergency entrance ng St. Raphael Medical Center, doon na niya sinimulan ang huling bahagi ng kanyang pag-arte. Bago pa man makababa si Dante para pagbuksan siya ng pinto, dahan-dahan siyang nawalan ng malay. Ang ulo niya ay bumagsak sa kanyang balikat. Amihan, iyan! Amihan! Narinig niyang sigaw ni Dante, puno ng pekeng pagkasindak. Mabilis na may mga nurse na dumating dala ang isang stretcher. Ang isa sa kanila ay kumindat ng bahagya kay amihan bago isinakay ang kanyang katawan. Dinala siya sa loob ng emergency room, kung saan isang doktor na nasa edad 50 na, si Dr. Salcedo, ang sumalubong sa kanila. Anong nangyari? Tanong ng doktor. Hindi ko alam, Dok. Bigla na lang siyang nahilo at nawalan ng malay. Masakit daw ang tiyan niya. Paliwanag ni Dante. Habang walang malay, dinig na dinig ni amihan ang lahat. Ang pagmamadali ng mga nurse, ang mga medical terms na sinasabi ng doktor, at ang mga tanong nito kay Dante. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, lumabas si Dr. Salcedo para kausapin si Dante sa labas ng kurtina. Mr. Montenegro, base sa aming paunang pagsusuri, mukhang nakainom ng lason ang asawa ninyo. Malubha ang kanyang kalagayan. Kritikal. Kailangan namin siyang ilipat agad sa ICU. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos, gawin ninyo ang lahat, Doc. Lahat-lahat. Para mailigtas siya. Narinig ni amihan na sabi ni Dante, ang boses ay puno ng pighati. Isang nangiting mapait ang gumuhit sa isipan ni amihan. Napakagaling na aktor. Ngunit mas magaling siya. Nang mailipat na siya sa isang pribadong silid sa ICU, nagpaalam si Dante na tatawag lang daw sa kanyang ina. Naiwan si amihan sa silid kasama ang isang nurse na pinagkakatiwalaan ni Miguel. Nang masigurong sarado ang pinto, bahagyang iminulat ni amihan ang kanyang mga mata. Tumango sa kanya ang nurse. Ligtas siya sa ngayon. Ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata, ngunit pinakiramdaman niya ang paligid. Ang mahinang tunog ng mga makina, ang amoy ng ospital, at ang papalapit na mga yapak ni Dante sa labas ng pinto. Huminto ito sa tapat ng pinto. Hindi ito pumasok. Sa halip, narinig ni amihan ang mahinang boses nito habang may kausap sa telepono. Ma, tagumpay ang plano. Ang bawat araw ni amihan sa loob ng ICU ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Sa umaga, siya ang comatose na pasyente, ang kaawa-awang biktima na nakahiga sa kama, walang malay sa mundo. Ngunit sa gabi, kapag ang mga bisita ay wala na at ang mga nurse na nagbabantay ay ang mga pinagkakatiwalaan ni Miguel, nagigising ang tunay na amihan. Sa ilalim ng kanyang kumot, sa liwanag lang ng maliit na screen ng teleponong bigay ni Miguel, siya ay nagiging general ng sarili niyang digmaan. Ang kanyang silid sa ospital ay naging kanyang war room. Miguel, puntahan mo ang lumang opisina ni Papa sa bodega ng Reyes Tower
Nandoon lahat ng archives. Hanapin mo ang financial records mula 20 taon na ang nakakaraan. May hindi tama. Nararamdaman ko, text niya isang gabi. Ang paghihiganti para sa sarili niya ay hindi na sapat. Ang mga salita ni Imelda, "Makakamit na natin ang hustisya para sa pamilya mo," ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Anong hustisya? Anong koneksyon nila sa nakaraan? Ang mga tanong na ito ang nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Kinabukasan, dumating ang kanyang mga pinakamagagaling na aktor. Pumasok si Imelda Montenegro sa silid. Ang mukha ay balot ng pighati. May dalang isang malaking bouquet ng puting rosas. Sa likod niya ay si Dante, mukhang pagod at hindi nakatulog. Ang mga mata ay namumugto. Isang perpektong larawan ng isang nag-aalalang pamilya. "Oh, amihan, humihikbing," sabi ni Imelda habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Gumising ka na dyan, anak. Hindi namin kaya nang wala ka." Naramdaman ni amihan ang pagtaas ng kanyang balahibo sa haplos ng babae. Kailangan niya ng lahat ng kanyang pagpipigil para hindi gumalaw, para hindi ipakita ang pandidiri na nararamdaman niya. Umupo si Dante sa kabilang panig ng kama at kinuha ang kamay ni amihan. Ang kamay na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad ay tila balat ngayon ng isang ahas, malamig at makamandag. "Gumising ka na, mahal," bulong ni Dante. Ang boses ay malumanay, ngunit para kay amihan, ito'y isang tunog ng kasinungalingan. "Ang dami pa nating pangarap. Ang dami pa nating pupuntahan. Lumaban ka, please." Hinalikan nito ang kanyang kamay. Gustong-gusto nang bawiin ni amihan ang kamay niya, ngunit nanatili siyang parang bato. Pinako niya ang kanyang isipan sa paghinga. 1, 2, 3. "Huwag kang gagalaw, amihan. Huwag kang bibigay." Nagtagal pa sila ng halos kalahating oras, nagpapalabas ng isang perpektong dula para sa mga nurse na pumapasok labas. Ngunit nang sa isang pagkakataon ay akala nilang walang nakakarinig. Narinig ni amihan ang ibinulong ni Imelda kay Dante. "Ang tagal naman. Sigurado bang epektibo ang ginamit natin? Baka kailangan ng dagdagan?" "Ma, wag dito." Mabilis na saway ni Dante. "May mga tao. Magtiwala ka lang. Sabi ng doktor, kritikal ang lagay niya. Hinihintay na lang natin." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang lason. Hindi lang nila binalak ang kanyang kamatayan. Naiinip pa sila sa paghihintay. Nang sa wakas ay umalis na sila, huminga ng malalim si amihan. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang sakit ay nag-aapoy sa kanyang dibdib, ngunit hindi nito natalo ang nag-aalab, na galit na nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Kasabay nito, sa lumang bodega ng Reyes Tower, sinisuyod ni Miguel ang mga naglalakihang istante na puno ng mga kahon ng dokumento. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay nangingibabaw sa hangin. Sa tulong ng isang flashlight, hinanap niya ang mga kahon na may markang Finance 2005-2010. Ilang oras siyang naghalongkat sa mga ledger at lumang financial statements. Doon, natuklasan niya ang isang pattern. Maliit, pero kahina-hinala. May mga transaksyon sa pagitan ng Reyes Corp at ilang mga shell company na ng kanyang imbestigahan online ay may connection pala sa mga Montenegro. Ipinapakita nito na matagal na nilang ninanakawan ng kumpanya, nagbebenta ng impormasyon at kumukuha ng kickbacks. Ito pa lang ay sapat na para idiin sila sa kasong pandaraya. Ngunit alam ni Miguel na hindi ito ang pangunahing hinahanap ni amihan. May mas malalim, mas madilim na sikreto. Nang akma na niyang isasara ang isang kahon, may nahagip ang kanyang mata. Isang manipis na folder na naligaw mula sa ibang kahon. Ang label, Valle Verde Site, Building Project, 2005. Kinuha niya ito dahil sa kuryosidad. Ang proyektong yon, iyon ang lugar kung saan binuksan niya ang folder. Sa loob ay mga blueprints, progress reports,
at mga kontrata. At sa isa sa mga major contracts para sa structural foundation, nakita niya ang pangalan, Montenegro Construction. Ang project manager na nakapirma para sa panig ng Reyes Corp ay si Enger Elena Reyes, ang ina ni Amihan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Lahat ay mukhang normal hanggang sa marating niya ang dulo. Isang accident report, may petsang 20 taon na ang nakalipas na nagsasaad ng pagguho ng isang bahagi ng giwang gusali. 2 ang namatay, ang ina ni Amihan at ang chief engineer ng Montenegro Construction. Sa likod ng report na yon ay ang huling dokumento, isang final invoice at isang disbursement voucher. Isang napakalaking halaga ang ibinayad ng Reyes Corp sa Montenegro Construction, 1 linggo lamang pagkatapos ng aksidente. Bilang final settlement and non-disclosure payment, ang halagang yon ay hindi tugma sa trabahong natapos nila. Ito ay sobrang laki. Ito ay bayad para sa katahimikan. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Bigla niyang naunawaan. Hindi ito simpleng aksidente. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono, kinuhanan ng litrato ang kontrata at ang disbursement voucher. Samantala, sa madilim na silid ng ospital, mag-isang nakahiga si Amihan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ilalim ng kumot. Dahan-dahan niya itong kinuha. Una niyang nakita ang larawan ng isang lumang dokumento. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Nakita niya ang pangalan ng Montenegro Construction. Pagkatapos ay pumasok ang isang text message mula kay Miguel. Ami, sa tingin ko, hindi ang aksidente ang pagkamatay ng mama mo. Nakatitig si Amihan sa screen ng kanyang telepono, ngunit ang mga salita ni Miguel ay hindi lang niya binabasa. Naririnig niya ang mga ito. Umuugong sa kanyang isipan na parang isang walang katapusang dalangin ng kamatayan. Hindi aksidente ang pagkamatay ng mama mo. Ang puso niya na pinilit niyang patatagin sa mga nagdaang araw ay tila dinurog sa isang iglap. Ang galit na binuo niya ay biglang napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Ang matinding pighati ng isang batang nawalan ng ina. Bigla, ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa isang tinangkang pagpatay. Ito ay naging isang sigaw para sa hustisya na naantala ng 20 taon. Sa dilim, nagsimulang maglakbay ang kanyang isipan pabalik sa mga alaala na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayoy nagmistulang mga ebidensya ng isang karumaldumal na krimen. Naalala niya ang isang gabi, halos 1 taon na ang nakalipas. Magkatabi sila ni Dante habang tinitingnan ang isang lumang photo album. Itinuro ni Dante ang isang larawan ng kanyang ina, si Elena, isang magandang babae na may matamis na ngiti. Ang ganda ng mama mo, sabi ni Dante noon. Sayang hindi ko siya nakilala. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa kanya. Paano nga ba nangyari yung aksidente? Noon, inakala ni Amihan na iyon ay isang tanda ng pagmamahal, isang pagnanais na maging bahagi ng kanyang nakaraan. Ikinuwento niya ang lahat ng may luha sa mga mata at niyakap siya ni Dante, pinapatahan. Ngayon, habang inaalala niya ang eksenang yon, hindi na simpatiya ang nakikita niya sa mga mata ni Dante. Nakikita niya ang pagkalkula, ang pangangalap ng impormasyon. Naalala rin niya noong unang beses niyang dinala si Dante sa puntod ng kanyang ina. Tahimik lang itong nakatayo sa kanyang tabi. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong ito, sino yung kasama niyang namatay? Yung engineer? Ano ang pangalan niya? Ricardo de Guzman yata. Sagot niya noon, nagtataka sa partikular na tanong. Bakit mo natanong? Wala lang, mabilis na sagot ni Dante. Naiisip ko lang, 2 pamilya ang nasira ng dahil sa isang aksidente. Ang mga alaala ay parang mga bubog ng salamin na sumusugat sa kanyang puso. Bawat salita, bawat tanong, bawat kilos ni Dante na dati tanda ng pagmamahal ay isa na ngayong patunay ng isang napakatagal at napakalamig na pagpaplano.
Habang lumulubog siya sa kanyang pighati, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Miguel. Ami, pupunta ako ng Batangas. Sabi sa mga records ni Dante, doon siya ipinanganak at lumaki bago napunta sa Maynila. May hindi tumutugma sa mga kwento niya. Ang paghihintay sa mga susunod na balita mula kay Miguel ang naging pinakamahabang oras sa buhay ni Amihan. Bawat pagtunog ng heart monitor sa tabi niya ay isang paalala na habang nagpapanggap siyang walang buhay, ang katotohanan ng kanyang buhay ay unti-unting binubuo sa labas ng mga pader na yon. Makalipas ang halos isang araw, dumating ang sunod-sunod na mensahe. Nakausap ko ang ilang matatanda dito sa bayan nila. May naaalala silang pamilyang Montenegro, pero hindi sila mayaman. Simpleng mga magsasaka. Walang Dante sa pamilya nila. Kumunot ang noo ni Amihan. Paanong? Pagkatapos, pumasok ang isa pang mensahe. Pero may naaalala sila. Isang byuda. Si Aling Lilia. Ang asawa daw nito, isang engineer, namatay sa isang construction accident sa Maynila. 20 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos daw ng libing, may isang mayamang babae mula Maynila na dumating. Kinuha ang kaisa-isang anak ni Aling Lilia. Inampon daw para bigyan ng magandang kinabukasan. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Miguel, alamin mo ang pangalan ng engineer. Mabilis niyang reply. Hindi nagtagal. Dumating ang sagot. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang mundo. Ricardo de Guzman. Ang parehong pangalan. Ang inhinyerong kasamang namatay ng kanyang ina. Ang anak, si Dante. Si Dante ay hindi isang Montenegro. Si Dante ay isang de Guzman. Si Imelda ay hindi niya tunay na ina. Si Imelda ang kumupkop sa kanya. Ang huling piraso ng palaisipan ay nahulog sa lugar at ang nabuong larawan ay isang halimaw. Ang pag-ibig ni Dante ay isang kasinungalingan. Ang pag-aasawa nila ay isang estratehiya. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat mahal kita ay isang hakbang palapit sa kanyang paghihiganti. Nanginig ang kamay ni Amihan at nabitawan niya ang telepono sa ibabaw ng kumot. Hindi na luha ng pighati ang dumaloy mula sa kanyang mga mata, kundi luha ng matinding galit at pagkasuklam. Niloko siya. Ginamit siya sa paraang pinakamasakit sa lahat. Ginawa siyang instrumento para sa isang paghihiganting hindi niya kailanman naintindihan. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Dante. Sa paningin ni Amihan, kahit sa nakapikit niyang mga mata, hindi na niya nakikita ang lalaking minahal niya. Nakikita niya ang isang estranghero, ang anak ng kaaway. Umupo ito sa tabi niya, gaya ng dati. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay parang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Inilapit ni Dante ang kanyang muka sa tainga ni Amihan. Ang hininga nito ay mainit at puno ng lason. Nagsalita ito sa isang bulong. Isang bulong na para lamang sa kanilang dalawa. Isang bulong na naglalaman ng katotohanan na matagal na nitong itinatago. Malapit na, Amihan. Malapit na nating pagbayarin ang pamilya mo sa lahat ng utang nila sa pamilya ko. Sa ilalim ng kumot, ikinuyom ni Amihan ang kanyang kamao hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa sarili niyang palad. Isang taksil na luha ang tuluyang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Ang digmaan ay hindi na lang para sa pera o sa buhay, personal na ito. Ang mga salita ni Dante ay hindi na nakasakit kay Amihan. Ang mga ito ay naging gasolina. Ang katotohanan na ibinulong nito sa kanyang tainga ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Hindi ng luha, kundi ng isang malamig at nakakapasong galit. Wala na ang pighati. Wala na ang awa para sa sarili. Sa gabing iyon, sa loob ng madilim na silid ng ICU, ang Amihan na asawa, na biktima, ay tuluyan ng namatay. Ang isinilang na kapalit ay isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian, gaano man kadugo ang magiging laban.
Kinagabihan, sa pinakakatahimikan ng gabi, tumawag siya kay Miguel. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, matatag, at may bigat na hindi pa kailanman narinig ni Miguel mula sa kanya. Nalaman ko na ang lahat, Miguel. Panimula niya. Si Dante. Anak siya ng inhinyerong namatay kasama ni Mama. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Diyos ko, tanging nasabi ni Miguel. Hindi na sapat ang mga kasong financial fraud, Miguel. Masyadong mababaw. Pagpapatuloy ni Amihan. Kailangan natin ang patunay na pinatay nila si Mama. Kailangan nating buksan muli ang kaso. Kailangan nating mahanap ang hustisya na 20 taon nilang tinapakan. Paano nating gagawin yon? Matagal na ang kaso. Malamang, binayaran na nila ang lahat ng posibleng testigo. Sagot ni Miguel. May isang paraan, sabi ni Amihan. Sa isang construction site, imposibleng walang ibang nakakita. May isang taong nanahimik dahil sa takot. Hanapin mo siya, Miguel. Hanapin mo ang taong iyon. Iyon na lang ang pag-asa natin. Habang si Miguel ay nagsisimulang maghalungkat sa mga lumang record para sa listahan ng mga construction workers sa proyektong iyon, ang mga Montenegro naman ay nagsisimulang mainip. Para sa kanila, ang pagkakomatos ni Amihan ay tumatagal na ng sobra. Sa loob ng isang marangyang boardroom, ipinatawag ni Imelda ang isang emergency meeting kasama ang mga abogado at ilang miyembro ng board ng Reyes Corporation. Mayabang niyang inilatag sa lamesa ang special power of attorney na may pirma ni Amihan bilang ina-in-law ni Amihan at dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ako na muna ang pansamantalang mamamahala sa lahat ng ari-arian at interes niya sa kumpanya. May awtoridad niyang pahayag. Ngunit ang matandang abogado ng mga Reyes, si Atty. De Castro, isang taong matapat sa ama ni Amihan, ay kalmadong umiling. Ipagpaumanhin ninyo, Doña Imelda. Ngunit ayon sa bylaws ng kumpanya, kailangan ng personal na kumpirmasyon mula kay Mrs. Montenegro o isang utos mula sa korte. Ang dokumentong ito ay hindi sapat. Hanggat wala ang mga iyon, mananatili ang status quo. Ang mukha ni Imelda ay umasim sa galit at pagkapahiya. Nabigo ang kanyang unang subok. Ang kumpanyang inaasam-asam niya ay hindi niya basta-basta makukuha. Mabilis na nakarating ang balita kay Amihan sa pamamagitan ni Miguel. Isang maliit na tagumpay. Ngunit alam niyang ang kabiguang ito ay magtutulak lamang sa mga Montenegro na gumawa ng mas desperadong hakbang. Nagiging karera na ito laban sa oras. Sa isang malayong probinsya sa Laguna, pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, natunton ni Miguel ang isang maliit na bahay sa gitna ng bukirin. Doon niya nakita si Mang June, isang matanda ng lalaki. Payat ang pangangatawan at balot ng takot ang mga mata. Isa siya sa mga foreman sa Valle Verde Project. Wala akong alam dyan, mabilis na sabi ni Mang June. Nanginginig ang boses nang ipakilala ni Miguel ang sarili at ipinakita ang isang lumang larawan ng construction site. Matagal na yan. Nakalimutan ko na. Mang June, alam kong may nakita kayo. Mahinahong sabi ni Miguel. Kailangan lang namin ng katotohanan. Poprotektahan namin kayo at ang pamilya ninyo. Umiling-iling si Mang June. Ang mga mata ay puno ng luha. Hindi ninyo kaya. Ang mga Montenegro. Mga demonyo sila. Pinuntahan nila ako noon. Pagkatapos ng aksidente, sinabi nila, isang maling salita lang ang sabihin ko. Hindi lang ako ang mawawala, kundi pati ang asawa at mga anak ko. Mayaman sila, makapangyarihan. Anong laban ng isang mahirap na tulad ko? Lumuhod ang matanda sa harap ni Miguel. Pakiusap, iho. Hayaan niyo na lang akong matahimik. May pamilya ako. Walang nagawa si Miguel kundi ang umalis. Dala ang bigat ng pagkabigo. Agad niyang tinawagan si Amihan. Negatibo, Ami. Takot na takot siya. Malungkot na balita ni Miguel. Sa ospital, napapikit si Amihan.
Ang tanging susi nila ay ayaw magsalita. Para silang nabangga sa isang pader. Kasabay ng pagkabigo na yon, sa Hacienda Montecillo, isang galit na Imelda ang naglalakad-lakad sa kanyang opisina matapos malaman ang desisyon ng board. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dante. Nasa ospital ka ba? Bungad niya, hindi na nag-abalang bumati. Opo ma, nandito ako sa labas ng kwarto niya. Hindi gumana. Sigaw ni Imelda sa telepono. Ang boses ay puno ng kamandag. Hindi kinagat ng mga buwaya sa board ang papeles. Kailangan nating pabilisin ang mga bagay. Ang Comatose Act na yan. Hindi na uubra. Anong ibig na niyong sabihin, ma? Huminto si Imelda at tumingin sa bintana. Ang mga mata ay kasing dilim ng gabi. Gawin mo na ang dapat gawin para tuluyan na siyang mawala. Ang mga salita ni Imelda ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Amihan na parang isang hatol ng kamatayan. Narinig niya ang bawat pantig mula sa telepono ni Dante sa labas ng kanyang silid. Gawin mo na ang dapat gawin para tuluyan na siyang mawala. Ito na, ang hudyat na hinihintay niya. Ang direktang banta sa kanyang buhay. Ang ebidensyang kailangan niya para ipakita ang tunay na kulay ng mga Montenegro. Gamit ang isang espesyal na app sa kanyang telepono na inilagay ni Miguel, ang buong pag-uusap nila ay nai-record. Ngunit may isang problema. Wala pa rin silang matibay na ebidensya para sa krimen na nangyari 20 taon na ang nakalipas. Ang recording ay sapat para sa attempted murder, ngunit hindi para sa hustisya ng kanyang ina. Kailangan niyang makaisip ng paraan. At kailangan niyang gawin ito ngayon. Agad niyang tinawagan si Miguel. Narinig ko, Miguel. Narinig ko ang lahat. Mabilis niyang sabi. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Papunta na si Dante dito para tapusin ako. Oras na. Pero wala pa tayong testigo, Ami. Si Mang Jun. Puntahan mo ulit siya. Utos ni Amihan. Sabihin mo sa kanya. Hindi na lang buhay ko ang nakataya. Kung hindi siya magsasalita ngayon, bukas, ako na ang nasa balita. At kapag nangyari yon, sino pa ang lalaban para sa kanya? Sino pa ang poprotekta sa pamilya niya kapag binalikan siya ng mga Montenegro para patahimikin habang buhay? Ito na ang huling pagkakataon niya. Para sa kanya at para sa akin. Dumaan ang isang oras na parang isang buong araw. Naghihintay. Nakikinig sa bawat yabag sa pasilyo. Bawat pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Alam niyang anumang oras ay darating na si Dante. Samantala, sa Laguna, muling kumatok si Miguel sa pinto ni Mang Jun. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakiusap. Mang Jun, nakikinig po ba ang asawa ninyo? Seryosong tanong ni Miguel. Lumabas ang asawa ni Mang Jun, isang babaeng may mabait, ngunit pagod na mukha. Ito na po ang sitwasyon, diretsong sabi ni Miguel sa kanilang dalawa. Ang anak ng babaeng namatay, kasama ng amo ninyo noon, ay nasa ospital ngayon. Pinagtangkaan ding patayin ng parehong mga tao. Ngayong gabi, tatapusin na nila siya. Kapag namatay si Amihan Reyes, mawawala na po ang huling taong kayang lumaban sa mga Montenegro. Kapag nangyari yon, sa tingin niyo ba hahayaan pa rin nila ang nag-iisang testigo na nabubuhay? Babalikan po nila kayo. Papatayin nila ang anumang hibla ng katotohanan na natitira. Nakita ni Miguel ang takot na gumuhit sa mukha ng mag-asawa. Hinawakan ng babae ang kamay ng kanyang asawa. June, basag ang boses ng babae. 20 taon na. 20 taon na nating dinadala to. Hindi na ako makatulog sa gabi. Tama na. Tumingin si Mang Jun sa kanyang asawa. Pagkatapos ay kay Miguel. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matindi. Ang pagnanais na protektahan ang kanyang pamilya. Tumango siya. Ano niyong nakita niyo, Mang Jun? Tanong ni Miguel. Inilabas ang kanyang telepono para i-record.
Bisperas ng Pasko noon. Simula ng matanda. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Nakita ko. Nakita ko ang mga tauhan ng Montenegro. Sinadya nilang luwagan ang mga tornilyo ng pinakamataas na scaffolding. Alam nilang doon mag-i-inspeksyon si Engineer Reyes at si Engineer De Guzman kinabukasan. Sinubukan kong magsalita, pero tinutukan nila ako ng baril. Sa ospital, pumasok ang recording sa telepono ni Amihan. Bawat salita ni Mang Jun ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang huling piraso. Ang susing magbubukas sa lahat. Kasabay ng pagtatapos ng recording, narinig niya ang mga yabag na hinihintay niya. Ang mga yabag ni Dante, papalapit sa kanyang pinto. Mabilis siyang kumilos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinalik ang sarili sa pagiging isang pasyenteng walang malay. Inilagay niya ang telepono sa ilalim ng unan. Hinanda niya ang sarili. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Dante. Sa pagkakataong ito, wala nang pagkukunwari sa mukha niya. Ang naroon ay isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa paligid, sinisigurong walang ibang tao. Kinuha niya ang isang unan mula sa sofa, sa gilid ng silid. Lumapit siya sa kama. Ang anino niya ay tumabon sa mukha ni Amihan. "Patawad, Amihan," bulong nito. Pero kailangan tong gawin. Itinaas niya ang unan, handa nang idiin ito sa mukha ni Amihan para tapusin ang lahat nang walang ingay. Ngunit bago pa man dumampi ang unan sa kanyang mukha, dahan-dahang iminulat ni Amihan ang kanyang mga mata. Ang pagkabigla sa mukha ni Dante ay hindi masukat. Napatigil siya. Ang unan ay nakabitin sa ere. Ang asawa niyang dapat ay comatose. Ang babaeng akala niya ay nasa bingit ng kamatayan, ay gising na gising at nakatitig ito sa kanya. Hindi ng takot, kundi ng isang malamig at nakakakilabot na katahimikan. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Amihan. Isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Isang nangiti ng isang reynang handa ng maningil. "Nagulat ka ba, mahal ko?" Ang sala ng Hacienda Montesillo ay naging isang korte. Sa isang panig, naroon si Doña Imelda Montenegro, nakaupo sa kanyang paboritong silyang, tila isang trono. Ang mukha ay puno ng pagtataka at inis. Sa tabi niya ay si Dante, hindi mapakali. Paulit-ulit na tinitingnan ng kanyang relo. Naroon din si Atty. De Castro, ang abogado ng mga Reyes, at 2 pang miyembro ng board na matapat sa pamilya. Isang pagpupulong na ipinatawag ni Amihan sa pamamagitan ng kanyang abogado. Nasaan na ba siya? Anong kalokohan ito, Atty. De Castro? Bakit kailangan pa ng ganitong pulong? Iritableng tanong ni Imelda. "Maghintay lang po tayo, Doña Imelda. May mahalaga raw siyang sasabihin," sagot ng abogado. Ang mukha ay seryoso. At sa hudyat na yon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lahat ng mga mata ay napako sa babaeng pumasok. Hindi na siya ang pasyenteng nakahiga sa kama ng ospital na may mahinang katawan. Ang Amihan na nakatayo ngayon sa kanilang harapan ay ibang-iba. Nakasuot siya ng isang itim na business dress na bumabagay sa kanyang katawan. Ang buhok ay maayos na nakapusod at ang muka ay may magaang makeup na nagpapatingkad sa lamig ng kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya papasok, dala niya ang isang aura ng kapangyarihan at hindi matitinag na determinasyon. Sa kanyang likuran, tahimik na sumusunod si Miguel, bitbit ang isang laptop. Ang pagkabigla sa mukha ni Imelda ay napalitan ng pagkasuklam, ngunit si Dante, namutla na parang papel, napatayo na tila nakakita ng multo. "Aamihan?" Nanginginig na, sabi niya. Paano?" Hindi siya pinansin ni Amihan. Nagtuloy-tuloy siya sa paglakad hanggang sa gitna ng sala at humarap sa mag-ina. "Magandang gabi," bati niya. Ang boses ay kalmado, ngunit matalas na parang kutsilyo. "Siguro'y nagtataka kayo kung bakit ko kayo ipinatawag. Simple lang, nandito ako para tapusin na ang lahat." "Anong pinagsasasabi mo?"
Matigas na sabi ni Imelda. Dapat ay nasa ospital ka. Anong drama ito? Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa labi ni Amihan. Ang drama? Tapos na ang drama, Imelda. Ang palabas na kayo mismo ang nagsulat. Ang palabas kung saan ako ang bida na dapat ay namatay na. Itinuro niya si Dante. At ikaw, ang galing mong umarte, mahal ko. Ang galing-galing mong maging mapagmahal na asawa habang pinaplano ang pagpatay sa akin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sigaw ni Dante. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagbunyag sa kanyang kasinungalingan. Kung ganoon, marahil ay kailangan nating i-refresh ang memorya ninyo. Sabi ni Amihan at tumango kay Miguel. Binuksan ni Miguel ang laptop at isinaksak ito sa malaking TV screen sa sala. Isang audio file ang kanyang pinatugtog. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Imelda at Dante mula sa kusina noong gabing iyon. Malinaw na pinag-uusapan ang dosis ng lason. Sumunod ang recording ng tawag ni Imelda kay Dante sa ospital. Gawin mo na ang dapat gawin para tuluyan na siyang mawala. Ang mukha ni Imelda ay naging kasing tigas ng bato. Si Dante naman ay napaupo, nanginginig na parang dahon. Hindi pa tayo tapos. Pagpapatuloy ni Amihan, ipinakita ni Miguel ang sunod-sunod na dokumento sa screen, ang mga bank transfer sa mga shell company, ang mga pekeng kontrata, ang patunay ng kanilang pandaraya sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Puro kasinungalingan, gawa-gawa niyo lang yan. Sigaw ni Imelda, tumatayo. Talaga ba? Hamon ni Amihan. Kung ganoon, pakinggan natin ang huling ebidensya. Isang kwento mula 20 taon na ang nakakaraan. Pinatugtog ni Miguel ang huling recording. Ang nanginginig, ngunit malinaw na boses ni Mang Jun, ikinukwento kung paano niya nakita ang mga tauhan ng Montenegro na sinadyang sirain ang scaffolding na naging sanhi ng kamatayan ni Elena Reyes at Ricardo de Guzman. Sa pagbanggit ng pangalang Ricardo de Guzman, tuluyan nang bumigay si Dante. Napasigaw siya at napahawak sa kanyang ulo. Hindi! Hindi! Sigaw niya. Hindi dapat ganoon. Ang sabi ni Mama, aksidente yon. Ang sabi niya, kasalanan ng mga Reyes, kaya namatay si Papa. Tumingin si Amihan kay Dante, hindi na may galit, kundi may halong awa. Ginamit ka lang niya, Dante. Nilason niya ang isip mo ng kasinungalingan para gawin kang instrumento ng kanyang paghihiganti at kasakiman. Ang nanay mo ay namatay dahil sa plano nila. Ang tatay mo ay pinatay nila. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Mama. Umiiyak na, sabi ni Dante. Lumingon kay Imelda. Ma, sabihin mong hindi totoo. Ngunit si Imelda ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatitig ito kay Amihan. Ang mga mata ay nag-aapoy sa sukdulang galit. Ang maskara niya ay tuluyan ang nahulog. Oo, ginawa ko nga. Pag-amin ni Lilia, ang boses ay matinis at puno ng kamandag. Dapat lang sa nanay mo yon. Inagaw niya ang proyektong dapat ay sa amin. At dapat lang din sa'yo yan. Masyado kang nagtiwala. Masyado kang tanga. Dapat ay namatay ka na. Kasabay ng kanyang pag-amin, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis na kanina patahimik na naghihintay sa labas. Ang kaninang pagmamalaki ni Imelda ay napalitan ng pagkasindak. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Nilapitan siya ng mga pulis at pinusasan. Si Dante naman ay hindi na nanlaban. Umiiyak lang siyang parang bata habang pinoposasan din. Habang dinadala sila palabas, huminto si Imelda sa tapat ni Amihan. Tinitigan niya ito ng masama. Hindi pa ito tapos. Sigaw niya, ang boses ay puno ng pagbabanta. Tumingin si Amihan sa kanya, ang mga mata ay kalmado at walang anumang bakas ng takot. Para sa inyo, kakatapos lang. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng eskandalo at ang bigat ng paglilitis ay unti-unti nang humupa.
napalitan ng isang bagong uri ng katahimikan. Ang hatol ay ibinaba. Habambuhay na pagkabilanggo para kay Imelda Montenegro para sa mga kasong murder at multiple counts of fraud. Si Dante naman, dahil sa kanyang kooperasyon at dahil napatunayang isa rin siyang biktima ng manipulasyon, ay nahatulan ng mas mababang sentensya para sa attempted murder at complicity. Ang Hacienda Montesillo at lahat ng yaman ng mga Montenegro na napatunayang galing sa masama ay kinumpiska ng gobyerno. Tapos na ang lahat. Sa isang maliwanag na umaga, nakatayo si Amihan sa tabi ng kanyang ama, si Lito Reyes, sa balkonahe ng kanilang bahay. Nakaupo sa wheelchair, hindi pa man tuluyang naibabalik ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit ang liwanag at pagmamalaki sa kanyang mga mata para sa anak ay hindi maitatago. "Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, anak," sabi ni Lito. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Ang batang babae ko na dati inaalalayan ko, ngayon ay mas matapang pa sa akin." Ngumiti si Amihan at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. "Natutunan ko po sa inyo, Papa, at kay Mama." Nagkaroon sila ng isang mahaba at tahimik na pag-uusap. Ikinuwento ni Amihan ang lahat at nakinig naman ang kanyang ama. Walang paghuhusga, tanging pag-unawa at walang hanggang pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amihan na ang huling piraso ng kanyang nabasag na puso ay nagsisimula ng muling mabuo. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, pumasok si Amihan sa opisina ng kanyang ama sa Reyes Tower, hindi bilang anak ng may-ari, kundi bilang bagong CEO. Sa boardroom, ang mga parehong miyembro ng board na dati tinitingnan siya bilang isang simpleng asawa lamang ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may paggalang at paghanga. May kumpiyansa niyang pinangunahan ang pulong. Ang kanyang mga ideya ay matalino. Ang kanyang mga desisyon ay matatag. Ang babaeng minsang nilamon ng pag-ibig na naging lason ay siya na ngayong namumuno, hindi lang para ipagpatuloy ang legado ng kanyang mga magulang, kundi para bumuo ng sarili niyang pangalan. Pagkatapos ng trabaho, dumaan siya sa sementeryo. May dala siyang isang buke ng puting rosas, ang parehong bulaklak na dinala ni Imelda sa ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, ang simbolo ay hindi na kasinungalingan, kundi kadalisayan at kapayapaan. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng puntod ng kanyang ina. Hinaplos niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan, Engr, Elena Reyes. "Hi, Ma," mahina niyang sabi. "Sorry po kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Marami lang pong nangyari." Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Alam ko pong nakikita niyo ang lahat. Tapos na po ang laban. Nanalo po tayo." Pagpapatuloy niya, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. "Makakatulog na po kayo ng Ma. Himbing, malaya na po kayo. Malaya na po ako." Nagtagal siya roon hanggang sa ang kulay kahel na langit ay maging kulay ube. Sa kanyang pagtayo, naramdaman niya ang isang gaan na hindi niya naramdaman sa loob ng 20 taon. Ang bigat ay naalis na. Bumalik siya sa Reyes Tower. Imbes na umuwi, umakyat siya sa rooftop ng gusali. Mula roon, tanaw niya ang buong syudad. Isang karagatan ng mga kumukutitap na ilaw. Bawat isa ay may sariling kwento. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ka dapat nagpapagabi ng mag-isa dito. Lumingon si Amihan at nakita si Miguel. May dalang 2 tasa ng kape. Lumapit ito at iniabot ang isa sa kanya. "Salamat, Miggy," sabi niya. Tinatanggap ang mainit na tasa. Tumayo sila roon ng magkatabi. Tahimik na pinagmamasdan ng syudad. Hindi na nila kailangan pang pag-usapan ang nakaraan. Hindi na nila kailangan pang magsalita tungkol sa pag-ibig o sa kinabukasan. Sa sandaling iyon, sapat na ang kanilang presensya. Sapat na ang pag-unawa na nabuo sa pagitan nila sa gitna ng apoy.
Ang ganda ng tanawin mula dito, sabi ni Miguel. Oh, sagot ni Amihan. Tumingala siya sa kalangitan, kung saan isang bituin ang nagsisimulang magniningning. Isang bagong simula. Ngumiti si Amihan. Isang tunay, payapa, at malayang nangiti. Ang nangiti ng isang babaeng dumaan sa impyerno, lumaban sa mga demonyo, at lumabas mula sa abo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa paghilom. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Amihan. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata. Ang pagsulat po sa kwento ni Amihan ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat sakit na kanyang naramdaman, bawat patak ng kanyang luha, at bawat unti-unting pagbangon, sinikap kong isulat ang mga ito ng may katotohanan sa pag-asang maramdaman ninyo hindi lang ang kanyang pighati, kundi pati na rin ang kanyang hindi matatawarang lakas. Sana'y maging paalala ang kwentong ito na sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga kababaihan, ay may nakatagong isang reyna. Isang reynang kayang bumangon mula sa pinakamasakit na pagkadapa, kayang harapin ang pinakamadilim na gabi, at kayang muling buuin ang sarili mula sa abo ng nakaraan. Naway baunin natin ang kanyang tapang at determinasyon sa ating sariling mga buhay. Ang inyong mga komento at mensahe ay nagsisilbing inspirasyon at lakas sa aming mga manunulat. Kaya't inaanyayahan ko po kayo, ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Naway patuloy tayong magbahaginan ng mga kwentong nagbibigay pag-asa. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta hanggang sa ating susunod na paglalakbay.